Hello mga ka-Antrep, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ang pinag-uusapan po natin dito ay about po sa motor parts business and motor shop business. So mga konting tips and advice lang po para doon sa mga baguhan pa lang, pasisimula pa lang, or nagsisimula or may plano pa lang magsimula. So sagutin ko po muna, shout out po kay ka-Antrep nating Listo Moto. Nagtanong siya kung yung pang third branch ba namin, lupa ba namin yun ay nire-rent or owned. So, sir, yung main branch po namin, ang lupa po doon actually ay galing yun sa parents ko, kumbaga mana na parte ko. So, kaya hindi rin kami nagre-rent. Kumbaga, yun nga, mana ba? Mana na napunta sa akin yun na area, so walang rent doon. Ito naman ay nabili po namin ito, katas din syempre ng main branch namin, ng business namin, kasi sa nagsimula kami ay talagang sa motor shop or motor parts kami kasi nagnegosyo. Ito lang yung negosyo namin. So yung lupa na ito nasa 600 square meter na nasa bayan, na tabi ng highway, nasa sentro, ay nabili po namin ito katas ng aming business. So ang pang third branch po, yung kasalukuyang ginagawa ngayon na malapit ng matapos, na ang plan po doon is motor parts, then motor shop and hardware and construction supply. So yun naman po, katas din yun nitong branch namin, itong business namin, kasi wala naman kami ibang hanap buhayan kundi itong business namin na ito. So katas din po yun siya, true loan, ito true loan. So katas yun siya, sarili din po namin yun, nabili namin last year, no August last year. Syempre wala nang pondo kasi napunta na doon, kaya pinag-ipunan muna, tapos nagpapagawa ngayon, nagpa-construct. Hopefully sa January i-open po namin yun. 600 square meter, malapit lang po yun dito, siguro mga nasa more than 1 kilometer away lang, or wala pa, or nasa 1 kilometer away lang yung branch na yun, dito rin sa bayan, sa sentro. So yun po, yun yung kagandahan nung hindi ka nagre-rent, kasi wala kang kaba. Kasi sa totoo lang, may kakilala ko dito rin sa amin, nagre-rent sila. So close na po siya, nag-close na siya dahil nga sa pataas ng pataas ang renta at medyo humihina yung kanyang shop. Ang paghina po kasi ng shop, kahit na owner yung may-ari, yun po ba yung kakulangan kasi din syempre sa puhunan, wala kang mga stocks, tapos medyo nagkakaproblema sa service. So yun yung dahilan, kaya wala nang mga customer, tapos wala nang pambiling stocks, wala nang supplier, wala nang nagpapa-terms, kung sanay sa terms kagaya namin, na ever since ay talagang sa utang kami nakasandal. Yun yung bagay din kung kaya kami siguro nakapagpundar ng mga hindi ko naman masabing property, kasi hindi naman mga malalaki, mga 600 square meter, ito 600 square meter, tapos yung beach house namin ay nasa 600 square meter lang din siya. So hindi siya mga at yung sa pinaka city pala, sa city 200 square meter, katas din po yun ng, munti ko nang nakalimutan, on process kasi ang pag-transfer ng ng title. Titulado kasi yun siya. So, on process ang title nun, 200 square meter, nasa 795,000, katas din yun siya ng aming business. So, yun po yung advantage nung hindi ka nagre-rent, kasi wala kang worry kung may benta or wala. Kasi wala kang hinahabol na sa pangrenta pa lang. Let's say for example, kung halimbawa nagre-renta ka ng 20,000, tapos ilang days? 26 or 28? Let's say 28 days. So kailangan mo ng per day na magtabi ng nasa almost 700 more or less, 'di ba? Para doon. So kung may tao ka pa, idadagdag mo pa doon. Let's say for example, per day ay magtatabi ka ng 150 or 200. So almost sa pang expenses pa lang, kuryente, tubig, siguro mag-spend ka or magtatabi ka per day na nasa 1,000 plus. So medyo kung ikaw ay nagre-rent, hapos panahon ng sobrang mahina, medyo mag-i-struggle ka. Pero kung wala ka namang maraming paswelduhan, tapos maliit lang naman ang rent, okay din na mag-start na nagre-rent lang muna. Kasi kung hihintayin natin na magkaroon tayo ng sariling area or sariling lupa para lang hindi ka mag-rent, ay ang hirap din po, lalong lalo na kung wala tayong kapital. Can you imagine yung mga
na ano namin, nabili halimbawa dito, yung mga lupa na yon, yung doon pa lang sa city na 795,000. Kapital na yon, 'di ba? So, dead yung capital na yun kasi lupa lang siya, walang tindahan yun kasi parang for residential na sa subdivision siya, ganun. Hindi siya exclusive subdivision, yung bang kinat-cut ng ano, ng isang broker, tapos sinati-hati, tapos into lot-lot, so tag 200 square meters. So, yun yung nakuha namin, pero titulado siya, kaya yun yung maganda. Ngayon, doon sa mga mag-start, syempre, kung wala kang sariling pwesto na sariling lupa mo para lang makatakas ka or umiwas ka sa pagre-rent, wala tayong choice kundi mag-rent talaga. Yun lang yung stress doon dahil nga sa panahon ng taghirap, taghina, kumbaga tagtumal at mataas ang renta mo, medyo nakakapagod talaga at kung mahina ang kita. So, may kakilala din ako na ganyan nangyayari. Nag-branch siya actually sa ibang barangay. Medyo malayo dito na sa bayan namin na barangay. Ngayon, ang sabi, so syempre, pag may dalawang branch ka na, hati na yung stocks mo. Ngayon, kung wala kang masasandalan talaga na pautangin ka, like mga 90 to 120 days na mga terms, ay medyo mahihirapan kang anuhan yun, lamanan yun. So, all in all, after a year, magdi-decide na rin na i-close na lang yung branch na yun dahil, naging siya, parang magiging siya, yun ba yung kulang-kulang dito, kulang-kulang din doon. So, hindi makumpleto dahil nga palaging kapos sa kapital. Mahirap po magpa-roll ng ganun na yung kulang ka sa puhunan sa kapital kahit pa sabihin natin ikot-ikot lang. Yes, ikot-ikot lang. Pero dahil nga medyo marami ang pangangailangan ng mga pyesa na kailangan natin, medyo mahirap talaga. So, ang tendency, palagi din sila nagabili dito ng mga basic pa kunti-kunti. So, parang isasara na lang noon para ipag-isa na lang, para isa na lang yung poponduhan. So, okay lang din na, yun nga, okay lang din sana yun na nagre-rent. Kaya lang, yun din yung naging problema. Dahil nga nung panahon na taghina, ay ang sabi na parang yung kita doon, sakto lang na yun na pang sweldo daw sa taong nagbabantay doon at pangkain. So, break even lang. Walang kita, kaya ang solution ay i-close na lang at ibalik na lang sa branch nila yung sa isang branch para isang branch na lang yung yung mga stocks nila. Pero go lang po, basta doon sa mga baguhan pa lang, ang piliin nyo po talagang pwesto is maliit lang muna or yung kaya nyo lang yung renta. Alam nyo naman sa mga renta, di ba? Parang taon-taon yata tumataas. May kakilala din ako na umuki na nung gumanda na yung store niya, lumaki na. Abay, tinaasan na naman ng parang dating 5,000, ginawa ng 7,000 agad. So, wala siyang choice kasi parang nalakihan siya, lumipat siya, kinlose niya doon, naghanap na naman siya ng bagong pwestuhan. So, after a year na naman, tinataasan siya. So, yun yung mahirap lang sa renta. Kaya lagi ko nga sinasabi, sana may kontrata na ganyang taon, yan lang yung renta nyo para sa susunod kung kailan, para makapaghanda ka rin, di ba? Kaysa yung basta ka na lang tataasan at wala ka ng choice, kundi ang umalis na lang. So, yun po. Para lang sa ating mga nagtatanong, doon po yun sa latest video ko. Ang related itong pinag-uusapan natin, in-upload ko kahapon dahil bumisita nga po ako doon sa nagbigay ako ng update sa pang third branch po namin na shop. So, yun lang. Sana ay nakapagbigay po ito sa inyo ng konting idea na kung mag-rent, okay naman po. Basta yung maliit lang muna. Yung kumbaga kaya nyo. Kasi baka mamaya, building or napakalaking pwesto yung inyong nirerentahan. Tapos, ang kunti-kunti ng stocks mo na tipong tuwing may magpapagawa, kukuha ka pa doon sa kabila or bibili ka sa kabila ng stocks or ng pyesa para ikabit dyan sa nagpagawa sa'yo, diba? So, kahit na maliit, ang importante meron, tapos may laman. Yun ang importante, hindi importante talaga yung yung building mo, yung area mo, importante laman. Kahit na maliit pa yan, kung maraming laman, kung kumpleto sa pyesa, walang problema. So, yun lang mga ka-antrep. Thank you so much and see you on my next video. Pa-comment na lang kung may katanungan po kayo na pwede kong mabigyan ng kasagutan. Bye-bye!